Love Serye TV. Destined to Love You, Sir. Tunghayan natin ang ika-4 na bahagi. Ayaw pumayag ni Cristel na hindi magbihis para sa date nila si Faye. Ano ka ba naman, Mare? Ang taas ng boses na anito nang marinig ang kanyang suhestyon. Saan ka naman nakakita na nakikipag-date sa isang potential papa wearing office uniform? Wala nga akong time umuwi para magpalit. Kaysa naman ang isuot ko ay yung t-shirt at jeans ko na luma. Mas mukha na akong presentable in my uniform. Kunwari ay wika niya. Ay nako, hindi ko ito kaya, Faye. Kinuha nito ang telepono at nag-dial ng numero. Chay, may dress ka ba dyan sa store? Yung tipong pang dream date. Pero hindi masyadong highfalutin. Simple, pero elegante. Maganda ang kumari kong to. Medyo pitit pero sobrang sexy. Iisang tangka lang ang bewang and I think 34B. Sus Mariosep, pati ba naman bra size? Sige, maganda yan. Patuloy nito. May matching shoes ba? Anong size mo, Faye? 6 o... Size 6 daw. Alas 5 ng hapon nang maihatid ang in-order. Tulad din ng isang nanay na may anak na lalabas. Para sa unang date nito, si Cristel ang makapag-aligaga sa pag-aayos sa kanya hanggang sa pag-makeup. Kung di pa ma-inlove sa yung iyan venerasyon na yan, ewan ko lang. Sabi nito habang tinititigan siya. Sino? Yung kadate mo. Wika nito kamukha raw ito ni Ian Veneration without the balbas. Napakahirap magpanggap na doll. O hayan, inabutan siya ng salamin para makita niya kung anong magic ang nagawa nito sa kanya. Tama si Cristel. She had never been as dressed up or as made up as tonight. At pati yata siya ay sasang-ayon na mukha siyang bombshell beauty. Kaya lang, hindi niya alam kung maa-appreciate ba niya sa ngayon ang atensyon ng isang lalaki, ng ibang lalaki. Wow, dreamy ang expression sa mga mata ng kasalubong niya. Napupunta siya sa party kung saan sila magdi-dinner. Inabot nito ang kanyang kamay at presumably para maalalayan siya. Pero inulit muna nito ang pagdampi ng halik sa fingertips niya at saka sinabi, "You look lovely. Para kang goddess." Habang tinititigan kitang palapit dito kanina. She smiled nervously. "Salamat. Dito tayo." Pinaghila siya nito ng mauupuan. Sabi ko kasi sa head waiter, ito ang reserve dahil mas romantic sa malapit sa tubig. Oo nga. Pagsang-ayon niya. So, have you been with the resort long? Inumpisahan nito ang small talk matapos magbigay ng order sa waiter. I just started actually. Ang swerte ko pala kung ganon. May nakakatuwang pagkinang sa mga mata sa sinabi nito. Oh, sa paanong paraan? Uminom si Faye ng tubig dahil parang may nakabara sa lalamunan niya. I work with a BPO in a business development and planning. Paliwanag nito. May inassign akong staff para mag-survey dito ng business options at sa kasamaang palad. Muli nitong inabot ng kanyang kamay. Or considering the turn of event, sinuswerte ako. Nagkasakit yung tao ko and I couldn't find another man ng mabilisan, so ako yung umalis. I think magandang lugar ang Tacloban kung gusto nyong mag-branch out dito. Nag-umpisang kumabog ang dibdib niya. Hindi na talaga sanay sa ganitong intimate na setup. Will you help me? Tumitig sa kanyang mga matang lalaki. Hindi ako pamilyar sa pasikot-sikot dito sa lugar niyo. Baka maligaw ako. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay para ipaghawi sa kanyang buhok. Bagong lipat lang din po ako dito. Hindi ko patin gaano kabisado ang mga kalye. At least kung nagkataon may kasama akong maliligaw. Nakangiting nagkibit balikat ito. In fairness, napatawa siya nito. She began to relax. I'll tell you what. Pinagdaop ng dalaga ang palad sa ibabaw ng mesa. Mag-a-arrange na lang ako ng service driver mo at bibigyan ko siya ng explicit instructions kung saan kanya pwedeng dalhin at kung sino ang pwedeng makausap regarding business options. You feel uncomfortable going out with me? Hinaplos ni Faye, absent-mindedly ang mantel ng mesa. Hindi yon. Empleyado ako. May pasok ako from 9 a.m. to 6 p.m. So talagang hindi kita masasamahan. Natawa ang kaharap. Sorry, medyo assuming yata ako sa nasabi kong yon.
Of course, may work ka. Nakangiting tumangulang ang dalaga. So ganito na lang. Ipinatong nito ang 2 siko sa mesa at muling tumitig sa kanya. Pwede bang naimbitihan na lang kita ulit for dinner bukas and every night? Hanggang sa pag-uwi ko ng Manila. Bago siya nakasagot, umalingaw-ngaw sa speakers ng restaurant ang isang awitin. Would you be my number 2? Me and my number 1 are through. Si Cristel, bakit ba naisipang pumunta rito ng boss niya? Malapit na siyang mag-hives sa sobrang tensyon. Henry, ay pag-aalangan niya. Ipinatong muli nito ang kamay sa kanya. Faye, dinner lang. Pwedeng walang ibig sabihin. He smiled kindly at her. Mukhang matindi ang pinagdaraanan mo. Rerespetuhin ko yon. Ayoko lang masayang yung trip na to by having dinner by myself when I could enjoy the company of a very beautiful woman. Huminga siya ng malalim habang nilalabanan ng pagluha. Wala na si Kian. Hindi na siya babalik. She's alive. So alive. Patawad, Kyle. Pero alam kong hindi mo ako pipigilan na maging masaya. Sige. I'll be more than happy to spend time with you. Hapding-hapdi na ang mga mata ni Christy mula sa pagkakatitig sa napakaraming files sa databank ng NBI. Bukod pa roon, nahihilo na rin siya kakahanap sa microfiche ng newspaper articles tungkol sa mailap at maligalig na si Don Martin, drug lord at isinumpa niyang kaaway. Ma'am, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng agent na naka-assign sa kanya bilang bodyguard. Mag-aalas 9 na noon ng gabi. Saglit na lang. Fred, she rubbed her aching neck and shoulders. Mga 10 minutes. Hintayin mo na lang ako sa sasakyan. Sige po. Iniwan na siya nito. Isa pang beses niyang nireview at ang naiprint na files. Minsan pa siyang nag-search sa mga nabuksang data. Wala pang 10 minutes, sinabi niya na sa sariling ipagpabukas na lamang ang muling paghahanap ng ebidensya laban kay Martin. Baka sakaling may fresh ideas siya pagkagising. Ihanitid siya sa bahay ng kanyang aide. Nanatili ito sa sasakyan sa labas. Kasama ang isa pang ahente na karelyebo nito kapag gabi. Good night, boys. Paalam niya sa mga ito bago siya pumasok. Kalalak lang niya ng pinto ng isang matipunong bisig ang humawak sa kanya ng mahigpit. Her mouth was covered firmly by an iron grip para hindi siya makasigaw. Pati ang legs niya ay inipit ng taong ito gamit ng sarili nito mga binti kaya sila nabuwal. Chris, please stop struggling. Bulong ni Cal sa kanyang tenga. Kailangan lang kitang kausapin, hindi kita sasaktan. Sira ulo ka pala. Nagliliyab ang mga matang lumingon siya dito. Nasasaktan na ako and you're not even trying. Pakakawalan kita kung ipapangako mo hindi ka tatawag ng saklolo. Tatayo tayo. Uupo ka sa sofa at bibigyan pa kita ng baril para itutok sa akin. Kung sa palagay mo mas mapoprotektahan ka nun. Kung gusto mo, lagyan mo na din ako ng posas. Tumitig ito sa kanyang mga mata. You're right. Sagot niya saka sinubukang muling sumipa pero bihag talaga siya ng nobyo. Anong assurance meron ako na wala kang ibang kasama? Sa lugar na to, na anytime ay pwedeng pasabugin yung ulo ko. He exhaled impatiently, hold her to her feet, sat her down unceremoniously on the sofa, at saka siya inabutan ng loaded na caliber 45. Naupo ito sa harap niya, nakataas sa pagsuko ang 2 kamay, habang iniisip pa niya kung ano ang mangyayari. Satisfied? Tanong nito. Ikinasani ang baril. Talk. Gusto ko munang ipauna na lahat ng ibang sasabihin ko ngayon. Pwedeng hindi mo paniwalaan, pero dito ka man lang maniwala. Chris, mahal kita. Hindi ko inaasahang mangyayari yon. Sinamahan ko lang yung kabatch ko na bumisita sa kapatid niya sa PNPA. Pero nang makita kita, alam kong iaalay ko yung buhay ko para sa'yo. Lahat ay gagawin ko para sa ikaliligaya mo. Sambit nito. Stop it. Tumayo siya at nilayuan ito. Anong sasabihin mo sa akin na may kinalaman sa kartel? Martin is my father. Pero kailan ko lang nalaman dahil hindi naman kami ng nanay ko yung legitimate family niya. My mom never told me about him all these years dahil masaya naman kami. Kahit wala siya, nakayanan niya akong buhayin sa sarili niyang pagsisikap. And I think because she wanted to protect me from him. Last year, kung maaalala mo, she was diagnosed with breast cancer. Stage 3 na kaya dapat sana
makakapagpa-chemotherapy agad. Problema ko yung gastos dahil between may salary sa army and her SS pension. At dahil naubos na rin yung ipon namin sa diagnostics pa lang, hindi namin kakayanin ang bayarin. Hindi kita mahinga ng tulong dahil nagtitrain ka pa lang sa NBI at wala pa talagang matinong sahod. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayokong problemahin mo pa yung problemang hindi sa'yo. I pestered mom tungkol sa kung sino pa ang pwede naming lapitan sa pamilya. Sinabi niya na wala na dahil nga tubong probinsya siya at lahat ng kamag-anak namin walang yaman to speak of. Finally, my mother mentioned something about my father. Sabi niya may pera yung tatay ko pero wag na wag daw akong lalapit dito. For the first time in my life, sinuway ko siya. Her life was important to me. Ni-research ko kung sino at saan ko mahahanap yung tatay ko. After a month, without the knowledge of my mom, natuntun ko, nakaharap ko, nakausap ko siya. He gave me money para idaos yung sessions ng chemotherapy. Pero dahil may lapse na sa isang buwan from the time she was diagnosed to the time she had her first chemo session, naunahan pa din ako ng cancer niya. She died. You were there during the wake, hanggang sa libing. A week later, siningil ako ng tatay ko dahil according to him, utang daw ang perang ibinigay niya sa amin. Noon ko lang nalaman na siya at si Martin ay iisang tao. Gusto niyang gamitin yung connection ko with the military. Gamitin yung ugnayan natin against the NBI. And worse, he threatened to have you killed kung sakaling malaman mo yung tungkol sa ginagawa ko para sa kanya. Nawala na yung mami ko. I couldn't lose the only other person who mattered to me. Hindi sa ganoong paraan. Kaya ako madalas umalis because being away from you gave me an excuse to tell them na hindi kita makakausap. Kahit awayin mo ako ng awayin at i-accuse na ng bababae ako, okay na. Kaysa isipin kong namamatay ka dahil sa akin. Tears were streaming down her cheeks. Bakit mo ngayon sinasabi lahat ng to sa akin? Para maintindihan mo yung hihilingin kong umalis ka ng Maynila. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Chris, I need you to disappear because bukas na bukas, kung kaya mo, nagiging aggressive sila tungkol sa'yo at kung ano yung impormasyon ng maaari kong makuha sa'yo. Kailangan nating unahan lahat ng plano nila. At kung mawawala ako, paano ka? Hindi rin niya kayang isipin ang masamang kahihinat na nito. Kaya ko to. He held her face with his palms. Makakahanap ako ng butas para lusutan to. Pero hindi ko yun magagawa kung pati ikaw inaalala ko. Kyle, naiiling na sabi niya, pwede kitang matulungan. No, mariing tanggi nito. Hindi ko kayang sumugal. I need you to go, sweetheart. Magtago ka sa malayong lugar and stay alive. Gagawin ko lang to ng paraan. Hahanapin kita. Magkakasama tayo ulit. Tutulong ako. Hihingi tayo ng tulong. Pag matigas nito, wala tayong ibang mapagkakatiwalaan. Alam mo ba kung gaano karaming division heads at ahente sa NBI, mga hepe ng pulis, military at government officials ang nasa payroll ng tatay kong kriminal? You can trust me. We can do this. Kumapit siya sa bisig ng nobyo. Sabihin mo sa akin kung sino sa ahensya ang pwedeng lapitan at planuhin natin to. Kyle, kung talagang mahal mo ako, huwag mo na akong iwan. Hindi ako papayag magpaiwan. Niyakap siya nito ng mahigpit. I love you so much. I love you, she said before offering her lips to him. Napabalikwas ng bangon si Nathan mula sa pagkakahimbing. Hinihipo niya ang sarili. Hinahapo siya at basang-basa ng pawis. Kumikirot ang sentido niya. Napanaginipan na naman niya si Christine. Buhay na nanunumbalik sa kanyang isip ang gabing una nilang pinagsaluhan ng init ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Oo nga't matagal na silang may relasyon pero nirespeto niya ang kawalan nito ng karanasan sa intimacy. Maghihintay siya hanggang maging handa ito. Iyon ang sinabi niya sa nobya dahil ganoon lang ang laki ng pagmamahal niya rito. Hanggang nang gabing iyon na muli silang magkita pagkalipas ng ilang buwan na pagkakalayo dahil sa walang pakundangang kaso na kinasasangkutan niya, hindi na niya napigilan ang sarili. He was gentle with her, despite his raging passion, and she gave herself completely to him. Kampanteng nakatulog ito nang nakapaloob sa mga bisig niya, habang nananatili siyang gising para titigan lang ang magandang mukha nito. Bago magliwanag, nilisan niya ang tabi ng dalaga. Iniwan niya sa hinigaang unan ang isang thumb drive na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kartel.
Doon nagsimula ang mga plano para pabagsakin ang kinatatakutang grupo ng mga drug lord. Iyon din ang nagnisanhi ng pagkawala ng dalaga sa kanya. Nagbuntong hininga si Nathan at saka tumayo. Definitely, hindi na naman siya makakatulog ng walang tulong ng alak. Tumungo siya sa maliit na kusina at kumuha ng isang lata ng Sunmig Light mula sa refrigerator. Dinala niya iyon malapit sa bintana at naupo sa pasimano niyon. Nagsindi siya ng sigarilyo at humithit ng malalim. "Chris, mahal ko," he implored, silently looking upward. "Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako dahil hindi ko nagawang ipinangako kung ililigtas ka. Patawarin mo ako dahil pumayag ako sa gusto mo mangyari kaysa ipilit kong magtago ka. Magkakasama sana tayo. Ngayon, patawarin mo ako dahil hindi ko nakuhang sumilip man lang sa puntod mo. Ayaw kong payagan ng mga lintik na NBI agents na nagdala sa akin dito sa Cagayan de Oro. Patawarin mo ako dahil gusto ko nang matahimik sa mga alaala mo. Hindi ko sinasabing hindi na kita mahal, pero kailangan kong mabuhay. Paano ako mabubuhay kung parati ako mamamatay tuwing maiisip kita?" Na makaubos ng halos 8 lata ng beer, nakatulog na si Nathan nang nakasubsob sa maliit na mesa sa komedor ng kanyang apartment.